So magkakaroon nga daw ng rework o yung pagbabago dito sa Eternal Tome ng Grand Warden. So yung existing na Eternal Tome ngayon, once na nasa aura siya ng Grand Warden at ginamit natin siya, lahat ng mga army na nakapasok sa aura ng Grand Warden, right after natin inactivate yung ating Eternal Tome, 8 seconds sila magkakaroon ng damage immunity. Even lumabas sila sa aura ng Grand Warden. Pero sa darating na update, yung magiging rework nito, kapag inactivate natin yung Eternal Tome, yung mga nasa loob ng Grand Warden Aura, sila lang yung magkakaroon ng damage immunity kapag inactivate natin yung Eternal Tome. So kapag lumabas na yung ating mga army o yung ating mga troops dun sa aura ng Grand Warden, meron lang silang 1 segundo para maging immune sa damage. So hindi na siya kagaya nung dati na yung ginagawa natin sa mga attack strategy natin, especially sa Battle Blimp, na kapag pinadaan natin yung Battle Blimp sa Grand Warden ability, even lumabas siya sa aura ng Grand Warden, mahaba pa rin yung duration niya na damage immunity siya, kaya makakadiretso siya sa Town Hall. Unlike pag dumating itong update na to, maraming magbabago even sa mga attack strategies. So yung magiging epekto ng Eternal Tome, parang magiging epekto na rin siya ng Healing Tome. Kung sino lang nasa loob ng aura ng Grand Warden, sila lang maapektuhan ng damage immunity. Even kahit late sila na dumating o na-deploy, basta pumasok sila sa Grand Warden aura at naka-activate yung Eternal Tome, magkakaroon din sila ng damage immunity. So ganun yung pagbabago dito sa Eternal Tome. So meron ito advantage at saka disadvantage. So ilang taon natin ginamit ito Eternal Tome and never ko rin in-expect na magiging ganito yung rework sa Eternal Tome. Actually itong Eternal Tome nga is isa siya sa pinaka-favorite ko na equipment. Even kahit common equipment lang siya, may compare ko siya sa mga epic equipment din. Parang ganun yung level niya. Kasi itong Eternal Tome, napakarami niyang attack strategy na pwedeng paresan. Hindi kagaya ng mga ibang equipment. So yun yung isang advantage ng Eternal Tome sa bagong update. Magiging kagaya siya ng parang Healing Tome, na kahit late yung deployment ng ating mga troops, pwede sila magkaroon ng damage immunity. So yung isang disadvantage nga nito kapag na-rework itong Eternal Tome is yung mga nasanay gumamit ng mga Battle Blimp attack strategy. Diba kasi usually kapag tina-Town Hall snipe natin yung isang base, ginagamit natin yung Battle Blimp at saka Eternal Tome para maka-push yung ating Battle Blimp papunta dun sa Town Hall para mawasak natin yung Town Hall na walang kahirap-hirap. Posible rin nating magawa yon, pero magkakaroon lang tayo ng konting delay para makapasok yung ating Battle Blimp papunta dun sa Town Hall. Siguro kung masyadong malayo yung Town Hall, dun lang tayo magkakaroon ng problema. Pero once na nasa gitna yung Town Hall, mas capable na may pasok natin yung Battle Blimp once na yung ating Grand Warden is nagpupush siya papunta doon sa Town Hall. So marami talaga magbabago kapag ni-rework nila tong Eternal Tome, lalong-lalo na sa mga attack strategies. Ikaw, sa tingin mo, ano mas maganda? Yung dating Eternal o yung bagong Eternal Tome na darating ngayong next update? So sa sarili kong perception, masasabi ko na mas maganda yung dati kasi yun yung nasanay natin. Pero kapag dumating tong bagong update o itong rework sa Eternal Tome, doon natin makikita yung pagbabago sa ating mga attack strategies. So ngayon nga pala is nag-start na yung clan games. May kita natin dito, ayan, sa mga hindi pa po nakakapag-clan games, pwede po kayo mag-clan games dito sa clan namin. Naka-open po yung clan namin. And isang tip bago tayo matapos dito sa video na to, sobrang gandang sulitin itong All Super Troops 99% off na event. So meron pa tong 5 araw mahigit. So sa 99% off, may kita natin na yung halaga ng Super Troops kapag ginamit natin to is 250 Dark Elixir na lang. So isang tip na gusto kong malaman nyo dito sa All Super Troops 99% off na event dito sa Clash of Clans is pwede natin to matake advantage sa achievement. So check lang natin. Pwede natin to matake advantage sa pagkuha nitong achievement dito sa ating profile. So ang tawag sa achievement nito is Super Work. Boost sa Super Troops to get gems. So yung halaga ng Dark Elixir na i-consume natin para makuha itong achievement na to is 250 Dark Elixir times 250 times, that's only 62,500 Dark Elixir. So para makita mo kung paano yung sinasabi ko, ganito lang siya kasimple. Ayan, may kita mo na naka 235 times na ako na beses na nakapag Super Troops, nakapag-boost ng Super Troops. So meron pa akong remaining na 15 times na kailangan ko mag-boost ng Super Troops. So kukuhanin ko na to para makita mo mabuti. Habang nandito pa itong event na to, itong 99% to. So, ang gagawin natin is i-cancel ko lang to. So, ayan, may kita natin, cancel ko lang yan. So, 235 kanina. Tapos, activate ko lang siya ulit dahil 250 lang naman siya. So, inactivate ko na siya. Check natin siya dito sa ating achievement. Ito na siya, Super Work. So, ayan, 236 na siya. So, ulitin ko lang siya ng 15 times. Ngayon, 14 times na lang. I-cancel ko lang to. Boost ko lang ulit yan. Okay, tapos cancel. Boost. Cancel. Boost. Cancel. Boost. Cancel. So, ulit-ulitin mo lang.
So, 250 times, kapalit naman nito is gems. Pero ako naniniwala ako na hindi mo naman 250 times na i-boost kasi posibleng dati nag-boost ka na rin ng super troops. So, may check lang natin siya dito. Nakailan na ba ako? So, ayan, 6 na lang. Tsaka pag natapos naman yan, kusa magno-notify dito sa aking profile. So, check. Meron pa 6 sa 2 3 4 5. So, ayan na. Last na to. Tapos magno-notify na sa aking profile. So, 6. Ayan. Lumabas na. Ayan, nag-notify dito sa gilid kanina. So, check natin. So, ayan. Pwede na natin claim yung super work. Walang kahirap-hirap, di ba? Free gems dito sa achievement kapag binus natin yung ating mga super troops sa napakababang halaga lamang. So, i-claim na natin. That's 100 gems. Diba? Sobrang ganda. Ganun na siya kasimple. Pwede naman i-maximize yung mga achievement kapag may mga event na dumadating dito sa Clash of Clans. So, yun lang. Bali, dito na matatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. I hope na nagustuhan nyo po itong video na to. And kung nagustuhan nyo po ito, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. At wag na wag po kayo makakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Click nyo rin yung notification bell button para mag-updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako nga po pala si Nico. Maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.